Isang beses mo pa akong subukan, Misha. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Ang boses na yon, malamig, matigas. Walang anumang bakas ng lambing na ipinapakita niya sa harap ng lahat. Napatigil si Rafael sa pasilyo ng sarili niyang mansyon. Ilang segundo pa lang ang nakalipas mula nang ihatid niya ang huling bisita. Ang puso niya'y puno pa rin ng matamis na saya mula sa pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Ang gabi kung kailan ipinagsigawan niya sa buong mundo na si Clarice, ang babaeng nagbalik ng nangiti sa kanyang mga labi, ay papakasalan na niya. Para kay Rafael, si Clarice ay isang anghel, isang biyaya mula sa langit na dumating nang ang mundo niya ay nababalot ng dilim. Matapos ang pagpanaw ng kanyang asawa, akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman ang pagiging buo. Ngunit dumating si Clarice at unti-unting pinuno ang bawat puwang sa kanyang puso. Ang engagement party kanina ay perpekto. Ang mga ilaw, ang musika, ang tawanan ng mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Lahat ay saksi sa kanyang kaligayahan. Naaalala pa niya ang bawat salitang binitawan niya sa kanyang talumpati. "Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi," sabi niya habang hawak ang kamay ni Clarice sa entablado. Ang mga mata ng kanyang mapapangasawa ay kumikinang, puno ng pagmamahal. "Alam ninyong lahat ang pinagdaanan ko, ngunit ang babaeng ito sa tabi ko, ipinakita niya sa akin na posible palang managinip muli. She didn't just save me, she saved my family." Tumingin siya kay Clarice. "Mahal ko, para kang isang himala. Isang himala na hindi ko alam na kailangan ko pala. Pangako, aalagaan kita, poprotektahan kita, at mamahalin habang buhay." Nagpalakpakan ng lahat. Niyakap siya ni Clarice ng mahigpit at bumulong ito. "Ikaw ang katuparan ng lahat ng pangarap ko, Rafael. Mahal na mahal kita." Pero kahit sa gitna ng perpektong sandaling iyon, may isang bagay na bumagabag sa isip ni Rafael. Isang maliit na anino sa sulok ng isang perpektong larawan, ang kanyang anak, si Misha. Nang ibigay ni Clarice ang isang manika na kasing laki nito, isang pilit na ngiti lamang ang isinukli ng bata. Napansin ni Rafael ang bahagyang pag-urong nito nang akmang hahalikan siya ni Clarice sa pisngi. Siguro, nahihiya lang. Bulong niya sa sarili noon, pilit na iwinawaksi ang anumang pagdududa. Pagod lang siguro ang anak niya at ang kanyang ina, si Aling Norma. Sa buong gabi, tahimik lang ito sa isang tabi. Ang dating masayahing ginang na laging nangunguna sa kwentuhan ay halos hindi nagsalita. Nakita niya itong nakayakap sa kanyang rosaryo. Ang mga matay may bahid ng kalungkutan na hindi niya maintindihan. Nang tanungin niya ito kung may problema, isang tipid na ngiti lang ang sagot nito. "Masaya ako para sa'yo, anak. Pagod lang siguro ako." Ngayon, habang nakatayo siya sa tahimik na pasilyo, ang lahat ng maliliit na pagdududang yon ay bumabalik na parang alon dahil ang boses na naririnig niya mula sa silid-aralan ni Misha ay hindi boses ng isang anghel. Ito ay boses ng isang estranghero. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahagyang nakaawang na pinto. Nakatalikod si Clarice. Hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Hindi siya nito napapansin. "Hindi, Misha. Hindi mo ako kailangang mahalin." Patuloy ni Clarice sa kausap sa telepono. Ang bawat salita ay parang patalim. "Pero kailangan mong matutunang igalang ako. Simula ngayon, hindi na Tita Clarice ang itatawag mo sa akin. Naiintindihan mo ba? Tatawagin mo akong Mama." Mayroong sandaling katahimikan. "Anong sinabi mo?" Biglang tumaas ang boses ni Clarice. Huwag mong babanggitin sa akin ang pangalan ng nanay mo. Matagal na siyang wala. Ako ang nandito ngayon. Ako ang magiging asawa ng daddy mo." Napahawak si Rafael sa dingding para suportahan ang sarili. Ang kanyang paghinga ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. "Makinig ka, Misha." Nagpatuloy ang malamig na boses. "Kung sa tingin mo ay makakahadlang ka sa mga plano ko, nagkakamali ka.
Kung hindi mo kayang ibigay sa akin ang respeto na nararapat sa akin, sisiguraduhin kong sasabihin ko kay daddy mo na ipadala ka sa isang boarding school na malayo rito para hindi ka na maging pabigat sa kanya, para masolo na namin ang isa't isa. Pagkatapos noon ay ibinaba na ni Clarice ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa buong mansyon. Nakatayo lang si Rafael sa labas ng pinto, hindi makagalaw. Ang init ng kaligayahan na naramdaman niya kanina ay biglang naging yelo na nanunuot sa kanyang mga buto. Ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay, ang anghel na akala niya ay sagot sa kanyang mga dalangin. Ang parehong babae na ngayon lang nagbanta sa kanyang 8 taong gulang na anak. Napatingin si Rafael sa kanyang mga kamay. Ang mga ito ay mahigpit na nakakuyom. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Ang perpektong gabi ay nabasag. Ang perpektong pangarap ay naging isang bangungot. Harapin si Clarice ngayon din at sirain ang kapayapaan ng gabing ito? O manahimik muna at alamin ang lalim ng kasinungalingan na kanyang pinasok? Hindi niya alam ang sagot. Ang tanging alam niya, sa isang iglap, ang paraiso na kanyang itinayo ay gumuhos sa kanyang harapan. Tahimik na ang mansyon. Ang mga huling yapak ng mga bisita ay matagal nang naglaho. Ang natitira na lang ay ang mga bakas ng isang marangyang selebrasyon, mga basyong kupita, mga platong may tira-tirang pagkain, at ang matamis na halimuyak ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Para kay Rina, ang katahimikang ito ay mas mabigat kaysa sa ingay kanina. Habang nililigpit niya ang mga pinagkainan sa malawak na dining area, napahinto siya sa tapat ng isang maliit na mesa kung saan nakapatong ang mga litrato ng pamilya. Kinuha niya ang isa. Nakangiti si Sir Rafael. Sa tabi niya, ang kanyang yumaong asawa, si Ma'am Elena, na buong pagmamahal na nakatingin sa maliit na batang babae sa kanilang gitna, si Misha. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Rina. Naalala niya ang araw bago pumanaw si Ma'am Elena. Payat na ito at maputla. Pero ang nangiti sa mga labi ay kasing init pa rin ng dati. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay mahina. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo. Rina, mahinang bulong nito. Mangako ka sakin. Ano po iyon, ma'am? Sagot ni Rina, pinipigilan ng mga luha. Alagaan mo sila. Sabi ni Ma'am Elena, ang tingin ay nasa natutulog na si Misha sa kuna. Protektahan mo si Misha at si Rafael. Masyado siyang mabuting tao. Minsan, hindi niya nakikita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid niya. Humigpit ang hawak nito. May mga taong mukhang anghel, Rina. Pero mag-ingat ka sa kanila. Huwag mong hahayaang may manakit sa pamilya ko. Pangako? Pangako po, ma'am, umiiyak na sagot ni Rina. Habang nabubuhay po ako. Iyon ang pangakong bumabalik sa kanya gabi-gabi. Lalo na mula nang dumating si Clarice sa mansyon. Sa simula, inisip ni Rina na baka ito na ang sagot sa mga dasal niya. Isang bagong ina para kay Misha. Isang bagong kaligayahan para kay Sir Rafael. Ngunit habang tumatagal, nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng kanyang amo. Nakikita niya ang paraan ng pag-irap ni Clarice kay Misha kapag nakatalikod si Sir Rafael. Tulad noong nakaraang linggo, nang aksidenteng natapon ni Misha ang kanyang juice sa mamahaling carpet. Hindi nagsalita si Clarice, pero ang mga mata niya, tila sinasaksak nito ang kawawang bata. Agad na tumakbo si Misha sa kanyang silid, umiiyak. Nakikita niya ang pagbabago sa kilos ni Aling Norma na dati parang isang masayang ibon sa loob ng bahay. Ngayon, palagi na itong nasa loob ng kanyang silid, mahigpit na hawak ang rosaryo. Ang mga salita ni Ma'am Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. May mga taong mukhang anghel, Reyna. Hindi na niya kayang manood lang. Hindi niya kayang talikuran ang kanyang pangako. Binitawan niya ang picture frame at naglakad papunta sa kanyang maliit na silid sa likod bahay. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang maliit na voice recorder.
Binili niya iyon para sana sa kanyang anak na nag-aaral sa probinsya para ma-record ang mga lecture nito. Hindi niya inakalang magagamit niya ito sa ganitong paraan. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang maliit na aparato. Ito na ba talaga ang tama? Ang mag-espiya sa fiancé ng kanyang amo? Pero kapag naaalala niya ang takot sa mga mata ni Misha, nawawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Maingat siyang bumalik sa sala. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng orasan sa dingding. Mabilis siyang lumuhod at itinago ang recorder sa ilalim ng sofa, malapit sa kung saan madalas umupo si Clarice para kausapin si Misha. Pinindot niya ang record button. Isang maliit na pulang ilaw ang kumurap ng isang beses bago ito tuluyang nawala. Nakahinga siya ng maluwag. Napatayo siya ng tuwid. Pinilit pakalmahin ang sarili. Aayusin na lang niya ang mga unan sa sofa para magmukhang natural. Bigla, may narinig siyang mga yapak. Mga yapak na pababa mula sa engrandeng hagdanan. Kilala niya ang tunog ng mga stiletto na yon sa marmol na sahig. Si Clarice, paparating ito sa sala. Nanigas si Rina sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y kumakabog nang napakabilis sa loob ng kanyang dibdib. Nahuli ba siya? Lumipas ang 2 araw na parang may mabigat na ulap na nakabitin sa mansyon ng mga Vergara. Pinilit ni Rafael na kumilos na parang walang nangyari. Pinilit niyang ngitian si Clarice tuwing umaga. Halikan ito, bago umalis papunta sa opisina, at pakinggan ang mga plano nito para sa kanilang kasal. Ngunit ang bawat ngiti ay peke. Ang bawat halik ay malamig. Ang mga salitang naririnig niya mula sa labas ng silid ni Misha ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Tatawagin mo akong Mama. Wag na wag mong babanggitin sa akin ang pangalan ng nanay mo. Ipadala ka sa isang boarding school para hindi ka na maging pabigat. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka mali lang ang dinig niya. Baka nadala lang ng emosyon si Clarice. Baka may dahilan. Pero sa tuwing titingnan niya ang kanyang anak, nakikita niya ang sagot. Si Misha, na dati masayahin at madaldal, ay naging isang tahimik na anino sa sarili nilang tahanan. Madalas itong nakakulong sa kwarto at kapag lumalabas man, ang mga mata nito'y laging nakayuko. Ang pagdududa ay parang isang halimaw na kumakain sa kanya ng buhay. Kinaumagahan, bago ang kanyang nakatakdang flight para sa isang maikling business trip sa Cebu, abala na si Rafael sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Pumasok si Clarice sa kanilang silid. May dalang isang tasa ng kape. "Good morning, mahal." Bati nito. Ang ngiti ay kasing tamis ng dati. Hinalikan siya nito sa pisngi. "Heto ang kape mo. I made it just the way you like it." "Salamat." Tipid na sagot ni Rafael, umiiwas ng tingin. "Mamimiss kita," sabi ni Clarice habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. "Kahit 2 araw lang iyan, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Misha at kay Mama Norma." Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak at ina, isang kuryente ng galit ang dumaloy sa mga ugat ni Rafael. Ngunit itinago niya ito sa likod ng isang pilit na ngiti. "I know you will." Pagbaba niya sa sala, naghihintay na ang kanyang driver. Nakita niya si Rina na nagpupunas ng isang florera sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Mayroong isang bagay sa tingin ni Rina, isang pag-aalala, isang pag-unawa, na tila alam nito ang bigat na kanyang dinadala. Nang akmang lalabas na siya ng pinto, mabilis ngunit maingat na lumapit si Rina. May inabot ito sa kanya, isang maliit na itim na bagay, isang voice recorder. "Sir," bulong nito, ang boses ay halos hindi marinig. "Pakiusap, pakinggan niyo po ito. Kapag nag-iisa na kayo." Tinitigan ni Rafael ang recorder, pagkatapos ay ang mukha ni Rina. Nakita niya sa mga mata nito ang katapatan, ang parehong katapatan na ipinakita nito sa kanyang yumaong asawa. Walang pag-aalinlangan,
Kinuha niya ito at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang coat. Tumango lang siya bilang sagot at nagpatuloy na sa paglabas. Sa buong biyahe papuntang airport, ang maliit na recorder sa kanyang bulsa ay parang may bigat ng 1,000 bato. Nang nasa loob na siya ng pribadong eroplano ng kumpanya at nagsimula na itong umangat sa himpapawid, hindi na niya napigilan ang sarili. Kinuha niya ang recorder at ang kanyang mamahaling noise-canceling headphones. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang jack. Huminga siya ng malalim at pinindot ang play. Sa simula, wala siyang narinig kundi ang mahinang tunog ng orasan sa kanilang sala. Pagkatapos, isang pamilyar na boses, ang boses ni Clarice. Ngunit ang tono, ito ay iba, nakakakilabot. Bakit hindi mo ako tinitingnan kapag kinakausap kita, Misha? Bastos ka ba talaga? Sumunod ang nanginginig na boses ng kanyang anak. Sorry po, Tita Clarice. Tita, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na Mama ang itawag mo sa akin? Isang malakas na kalabog ang narinig ni Rafael na tila may isang bagay na ibinagsak sa mesa. Napapikit si Rafael ng mariin. Ayoko po, humihikbing sagot ni Misha. Isa lang po ang mama ko. Dito nagbago ang lahat. Ang boses ni Clarice ay naging isang nakakasuklam na bulong, puno ng puot, puno ng inggit. Ang mama mo? Nasaan na siya ngayon? Ha? Wala na siya? Patay na. At kahit noong nabubuhay pa siya, sigurado akong mas maganda ako sa kanya. Mas matalino. Kaya nga ako ang pinili ng daddy mo ngayon. Ako ang panalo. Kaya matuto kang lumingon sa tamang lugar. Bata ka. Dahil kung hindi, baka isang araw magising ka na lang na wala ka ng daddy na uuwian. Ang bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Rafael. Ang bawat syllable ay isang piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang puso. Ang babaeng mahal niya. Ang babaeng akala niya ay bubuo muli sa kanyang pamilya. Nilalapastangan nito ang alaala ng kanyang asawa. Tinakot nito ang kanyang sariling anak. Ang eroplano ay lumilipad ng payapa sa ibabaw ng mga ulap. Ngunit sa loob ng isipan ni Rafael, isang napakalakas na bagyo ang sumisira sa lahat. Nang matapos ang recording, hindi siya gumalaw. Nakaupo lang siya. Suot pa rin ang headphones, nakatingin sa kawalan. Ang mga luha ay mainit na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi niya ito pinapansin. Ang pakiramdam ay hindi lang galit. Hindi lang lungkot. Ito ay ang ganap na pagkabigo. Ang pagkatuklas na ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong puso, ng iyong pamilya, ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang magandang maskara. Dumating ang flight attendant. Sir Rafael, we will be landing in Cebu in a few minutes. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang headphones. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga kamay niya ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag na, malamig, puno ng isang bagong determinasyon. Hindi niya tinawagan ang kanyang opisina sa Cebu para kumpirmahin ang kanyang pagdating. Ang tinawagan niya ay ang kanyang abogado. Attorney Reyes, sabi ni Rafael. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. I need you to do something for me. Cancel all my meetings. And I want you to start preparing the documents. What documents, sir? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Lahat ng kailangan, sagot ni Rafael, habang nakatingin sa bintana at pinapanood ang pagbaba ng eroplano. Lahat ng kailangan para tanggalin ang isang tao sa buhay ko. Permanently. Nasa ulap pa rin si Clarice. Habang nakaupo sa malambot na sofa sa sala, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Tinitingnan niya ang mga pahina ng isang mamahaling wedding magazine. Bawat larawan ng mga magagarang bestida at mga engranding reception ay nagpapatibay sa nararamdaman niyang tagumpay. Malapit na. Kaunting panahon na lang at siya na, si Mrs. Clarice Vergara. Ang reyna ng mansyong ito, ang reyna ng buhay ni Rafael, ang nakaraan niyang puno ng hirap at pagtitiis
ay malapit nang maging isang malayong alaala na lang. Wala ng Marco na kapatid na palaging paalala sa kanya ng kanilang pinanggalingan. Wala ng mga gabing natutulog na kumakalam ang sikmura. Ngumiti siya sa sarili. Nilaro niya ang kanyang mga barahan ng tama. Si Rafael, sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan nito, ay isang lalaking uhaw sa pagmamahal, isang lalaking madaling makuha sa tamis ng salita at pag-aalaga. At siya, si Clarice, ang pinakamagaling na aktres sa lahat. Ngunit ang pangarap ay biglang naputol nang bumukas ang pinto. Si Rafael. Nakatayo ito roon, hindi sa Cebu, kundi sa harapan niya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata, na dati laging puno ng pagsamba para sa kanya, ay malamig na parang yelo. Agad na kinabahan si Clarice. Mahal, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa Cebu ka? Tumayo siya para salubungin ito. Ngunit itinaas lang ni Rafael ang isang kamay para pigilan siya. Isang masamang kutob ang gumapang sa kanyang dibdib. Walang sabi-sabing inilabas ni Rafael ang isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa mesang salamin. Pinindot niya ang play. Ang boses niya, ang sarili niyang boses. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na mama ang itawag mo sa akin? Ang mama mo? Nasaan na siya ngayon? Ha? Wala na siya. Patay na. Bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog sa nakabibinging katahimikan ng sala. Bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang perpektong plano. Nanlamig ang buong katawan ni Clarice. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng sagot. Paano? Sino? Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya. Ang matandang bruhang iyon, si Rina. Nang matapos ang recording, isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani. Bigla, ang pagkagulat sa mukha ni Clarice ay napalitan ng mga luha. Ang kanyang mga mata ay namula at ang kanyang mga labi ay nanginig. Ito ang kanyang pinakamalakas na sandata. Napaluhod siya sa sahig, sa paanan ni Rafael. Rafael, mahal, paano mo nagawang paniwalaan yan? Humahagulgol niyang sabi, habang inaabot ang kamay nito. Isang recording laban sa akin, laban sa atin. Pero hindi gumalaw si Rafael. Nakatayo lang ito na parang isang estatwang bato. Huwag mo akong hawakan, sabi ni Rafael. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Pero hindi totoo yan, giit ni Clarice. Lalo pang nilakasan ng kanyang pag-iyak. Isang patibong. Patibong ni Rina. Alam mong ayaw niya sa akin mula pa nung una. At si Misha. Rafael, bata pa siya. Nagsiselos lang siya. Sinusubukan niya tayong paghiwalayin. Sa kanyang isipan, ibang-iba ang mga salitang tumatakbo. Kailangan kong baliktarin ito. Ako dapat ang biktima. Ako, hindi ang batang iyon. Mahal kita, Rafael. Patuloy niya sa pagmamakaawa. Ikaw lang at si Misha ang pamilya ko. Oo, siguro naging istrikto ako sa kanya. Pero ginawa ko lang iyon dahil gusto kong maging isang mabuting ina para sa kanya. Mahirap itama ang isang bata na namimiss pa rin ang nanay niya. Tulungan mo ako, Rafael. Huwag mo akong itulak palayo. Itinaas ni Rafael ang kanyang tingin mula sa nakaluhod na babae. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit at pagkabigo. Ang natira ay isang malamig at matigas na pader na hindi na kayang tibagin ng anumang peking luha. Tapos ka na? Tanong niya. Napatigil sa pag-iyak si Clarice. Nagulat siya sa tanong, sa tono nito. Rafael, tapos ka na ba sa pag-arte mo? Pag-uulit ni Rafael, mas mariin sa pagkakataong ito. Dahil kung oo, ako naman ang magsasabi ng script ko. Dahan-dahan itong lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan nito ang baba ni Clarice, ngunit ang paghawak ay hindi malambing. Ito ay mariin. Mayroong babala. Ang batang tinatawag mong selosa. Simula ni Rafael, ang bawat salita ay mabagal at puno ng diin. Ay ang anak ko. Ang babaeng nilalapastangan mo sa recording na yan ay ang asawa ko. At ang bahay na ito
Kung saan ka nagpapakita ng tunay mong kulay, ay pamamahay ko. Binitiwan niya ito ng marahas. Tumayo siya at tumalikod, naglakad papunta sa bintana. Sa loob ng 1 oras, sabi niya, habang nakatingin sa labas, gusto kong wala na lahat ng gamit mo sa bahay na ito. Wala nang kahit isang piraso ng damit, alahas, o alaala mo na may iwan dito. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Hindi ito maaari. Ang lahat ng pinaghirapan niya. Rafael, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nagkamali ako, oo. Inaamin ko. Pero bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon? Humarap si Rafael. At sa unang pagkakataon, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito isang nangiti ng saya. Ito ay isang nangiti ng purong pagkasuklam. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa mga taong nagsisisi. Ang nakikita ko lang sa harapan ko ay isang magaling na aktres na nahuli sa akto. Nagsimulang mag-init ang ulo ni Clarice. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng galit. Tama na ang pagmamakaawa. Kung ito ay isang laban, kung gayon lalaban siya. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga peking luha. Talaga, Rafael? Itatapon mo na lang basta-basta ang lahat dahil sa isang recording na pwedeng-pwedeng maging peke dahil lang sa selos ng isang bata? Huwag na huwag mong isusubo ulit ang pangalan ng anak ko, babala ni Rafael. Bakit? Dahil totoo? Hamon ni Clarice. Hindi mo matanggap na ang perpekto mong anak ay may kakayahang magsinungaling. O baka naman naghahanap ka lang ng dahilan para iwanan ako? Baka may iba ka na, ha Rafael? Habang nagsasalita si Clarice, ang kanyang isipan ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa kanyang bibig. Kailangan ko ng plano. Hindi pwedeng dito matapos ang lahat. Hindi ako papayag na bumalik sa putik. Sa isang iglap, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya, ngunit ito na lang ang natitira niyang baraha. Media. Kailangan ko ng media. Sige, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay biglang kumalma. Kung iyan ang gusto mo, aalis ako. Pero tandaan mo ito, Rafael Vergara. Hindi ako aalis ng tahimik. Malalaman ng buong mundo kung anong klaseng tao ka talaga. Bago pa man makasagot si Rafael, mabilis na tumalikod si Clarice at naglakad paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, puno ng paghihiganti. Pagdating sa silid, hindi niya sinayang ang oras sa pag-iimpake. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na idinayal ang isang numero na matagal na niyang iningatan para sa isang pagkakataong tulad nito. Isang kilalang investigative journalist. Nang sumagot ito sa kabilang linya, huminga ng malalim si Clarice at sinimulan ang kanyang pinakamagaling na pag-arte. "Hello, Miss Jessica," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hikbi. Si Clarice po ito. Fiancé ni Rafael Vergara. Patawad sa abala. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Nasa panganib po ang buhay ko. Sa isipan ni Clarice, nabubuo na ang kwento. Isang kwento ng isang kawawang babae na na-in-love sa isang mayamang lalaki na sa likod ng mga kamera ay isang halimaw. Tumigil siya sandali. At sa kanyang isipan ay may isang nangiting demonyo. Tingnan natin na ngayon, Rafael Vergara. Tingnan natin kung sino ang tunay na makapangyarihan. Sa ibaba, narinig ni Rafael ang mahinang pag-uusap mula sa itaas. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ito ay simula pa lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang hepe ng kanyang security. "Miguel," sabi niya, ang boses ay matigas. "I-escort si Miss Clarice palabas ng mansyon. Siguraduhin ninyong wala siyang ibang madadalang gamit kundi ang laman ng kanyang handbag. At simula ngayon, hindi na siya pwedeng tumapak sa kahit anong pag-aari ko. Maliwanag?" "Yes, sir," sagot sa kabilang linya. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Rafael sa sofa
Ang ulo niya ay napasabunot sa kanyang buhok. Ang katahimikan ay muling bumalot sa sala. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat, mas mapanganib, dahil alam niya, ang babaeng minahal niya ay hindi lang isang manloloko, isa itong ahas, at handa itong manuklaw para iligtas ang sarili. Kinabukasan, sinubukan ni Rafael na maghanap ng normalidad sa gitna ng kaguluhan. Ang unang sinag ng araw ay pumasok sa bintana ng kanyang silid-kainan. Nakaupo siya sa harap ng isang tasa ng kape, pilit na iniisip ang mga dapat gawin para sa kumpanya, para sa kanyang pamilya. Kailangan niyang maging matatag para kay Misha, para sa kanyang ina. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang mahinang tunog. Isang pag-vibrate mula sa kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Sinundan pa ng isa at isa pa. Hanggang sa ang mahinang tunog ay naging isang tuloy-tuloy na ugong. Mga mensahe, mga notifikasyon, mga tawag na hindi niya sinasagot. Mayroong isang masamang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang telepono. Ang bumungad sa kanya ay isang headline mula sa isang sikat na online news site. Nakasulat sa malalaking letra, sa tabi ng isang litrato ni Clarice na umiiyak. Isang litratong kuha sa isang anggulo na nagpapakita ng kanyang kahinaan at kagandahan. Tinig ng biktima. Tycoon na si Rafael Vergara. Isang halimaw sa likod ng mga kamera. Naramdaman ni Rafael na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang tasa ng kape ay nanginig. Lumilikha ng maliliit na alon sa itim na likido. Binuksan niya ang artikulo. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan. Isang perpektong pagbaluktot sa katotohanan. Isinalaysay doon kung paano si Clarice, isang simpleng babae, ay umibig sa isang biyudong bilyonaryo sa pag-aakalang natagpuan na niya ang kanyang prinsipe. Ngunit sa likod ng mga pader ng mansyon, ang prinsipe raw ay isang hari ng kalupitan. Ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng asawa ay ginawang dahilan para sabihing siya ay emotionally unstable. Ang pagnanais niyang magkaroon ng isang buong pamilya ay pinalabas na isang pamimilit kay Clarice, nagampanan ng isang papel na hindi pa ito handa. At ang gabi ng kanilang pagtatalo, inilarawan ito bilang isang marahas na pagsabog ng galit mula kay Rafael na nagtapos sa pagtataboy nito sa kanya palabas ng bahay na walang dala ni isang sentimo. Akala ko ay pamilya na ang turing niya sa akin. Sabi ni Clarice sa artikulo, ayon sa panayam ng journalist. Pero sa isang iglap, itinapon niya ako na parang basura. Natatakot ako sa kanya. Natatakot ako para sa kaligtasan ko. Napahigpit ang hawak ni Rafael sa kanyang cellphone, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Napakagaling. Napakagaling mong artista, Clarice. Nagsimulang tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang pangalan na hindi niya pwedeng baliwalain. Si Don Ricardo, ang chairman of the board ng Vergara Corp. Rafael, anong kaguluhan ito na nababasa ko? Bungad ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumatawag ang mga investor. Nagtatanong ang media. This is a disaster for the company's image. Don Ricardo, kasinungalingan po lahat ng yan. Mahinahon ngunit mariing sagot ni Rafael. Iyan din ang inaasahan kong sabihin mo. Pero kailangan nating ayusin ito. Agad-agad. Magpatawag ka ng emergency board meeting bukas ng umaga. Be ready to explain your side, Rafael. Dahil sa ngayon, hindi maganda ang sitwasyon. Pagkatapos ng tawag, napasandal si Rafael sa kanyang upuan. Ang problema ay hindi na lang tungkol sa kanya. Damay na ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Damay na ang pangalan ng kanilang pamilya. Ang buong araw ay isang impyerno. Hindi siya pumasok sa opisina para iwasan ang media na siguradong nag-aabang na roon. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang study, kausap ang kanyang mga abogado, sinusubukang bumuo ng isang diskarte para labanan ang isang kalaban na gumagamit ng simpatya ng publiko bilang sandata. Gabi na nang lumabas siya.
pagod, talunan. Naabutan niya si Misha sa sala, tahimik na naglalaro sa kanyang tablet. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang gadget at lumapit sa kanya. "Daddy?" Tawag nito. Ang boses ay maliit at nag-aalangan. Umupo si Rafael sa sahig para magpantay sila. Pilit niyang pinangiti ang kanyang mga labi. "Yes, princess?" May ipinakita si Misha sa screen ng tablet. Isang litrato. Ang litrato ni Clarice na umiiyak mula sa artikulo. "My classmate showed this to me," sabi ng bata. Sabi niya, "You made her cry. You hurt her." Tumingin si Misha sa mga mata ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay puno ng inosenteng pagkalito. "Daddy?" Tanong nito. Ang bawat salita ay isang suntok sa puso ni Rafael. "Are you a bad person?" Niyakap ni Rafael ang kanyang anak ng mahigpit. Hinalikan niya ito sa tuktok ng ulo, sinusubukang pigilan ang sarili niyang mga luha. "No, baby," bulong niya. "Daddy is not a bad person, I promise you." Pero sa kanyang isipan, nararamdaman niya ang pagguho ng lahat. Biglang tumunog muli ang kanyang cellphone, ang kanyang abogado. "Rafael," sabi ni Attorney Reyes sa kabilang linya. Ang boses nito ay mas seryoso kaysa kanina. Mas malala pa ito sa inaakala natin. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Kakasuhan ka ni Clarice." Pero hindi lang yun. Meron daw siyang ebidensya. Ebidensya na naglipat ka ng pondo ng kumpanya papunta sa isang charity foundation. Gamit ang mga pekeng dokumento. Naniga si Rafael. "Ano? Imposible iyan." "I know," sabi ng abogado. "Pero ang pinakamatindi, Rafael, ang pirma mo raw ang naroon. Sinasabi niyang pineke mo ang sarili mong pirma para itago ang pera." Nabitawan ni Rafael ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling carpet ng walang tunog. Ngayon, naintindihan na niya. Hindi lang siya sinisiraan ni Clarice. Ginigipit siya nito. Tinatrap. Para wala siyang magawa kundi sumuko o makulong. Nakatitig lang siya sa kawalan habang yakap pa rin ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Rafael ang tunay na takot. Kinain ng dilim ang buong magdamag. Para kay Rina, ang bawat oras na lumipas ay isang paghihirap. Mula sa kanyang maliit na silid, naririnig niya ang mga pabalik-balik na lakad ni Sir Rafael sa study nito. Nararamdaman niya ang bigat ng problema na bumabalot sa buong mansyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang balita tungkol kay Clarice ay kumalat na parang apoy. Nabasa niya ang artikulo. Nakita niya ang mga komento ng mga tao online, mga komentong humuhusga sa kanyang amo, mga komentong kumakampi sa isang babaeng alam niyang isang demonyo, isang nag-aalab na galit ang umakyat sa kanyang dibdib. Hindi ito tama. Hindi ito makatarungan. Pinunasan niya ang luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi oras para umiyak, oras na para kumilos, oras na para tuparin ang kanyang pangako. Ang una niyang pinuntahan ay ang silid ni Aling Norma. Naabutan niya itong nakaluhod sa harap ng maliit na altar. Mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. "Ma'am Norma," mahinang tawag ni Rina. Lumingon ang matanda. Ang mukha nito ay puno ng lungkot at pag-aalala. "Rina, narinig mo na ba ang balita?" Tumango si Rina. Lumapit siya at umupo sa tabi nito sa kama. "Opo. At hindi po ako papayag na manalo ang kasamaan." "Pero anong magagawa natin?" tanong ni Aling Norma. Ang boses ay nanginginig. Makapangyarihan ng media. At si Clarice, marunong siyang magpaikot ng tao. Hinawakan ni Rina ang mga kamay ng matanda. Ang mga kamay na dati malakas at puno ng sigla ay ngayon ay nangungulubot at malamig. "Mas makapangyarihan po ang katotohanan," mariing sabi ni Rina. "Nakita ninyo ang ginawa niya. Narinig ninyo kung paano niya pagsalitaan ang apo ninyo. Kailangan pong malaman ni Sir Rafael na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Kailangan nating tumayo para sa kanya." Tinitigan ni Aling Norma si Rina.
Sa mga mata ng kasambahay, nakita niya ang determinasyon, ang tapang, at unti-unti, ang takot sa puso ng matanda ay napalitan ng isang bagong lakas. Tama ka, sabi ni Aling Norma, tumatango. Para sa anak ko, para sa apo ko. Pagkatapos noon, mabilis na kumilos si Rina. Mayroon pa siyang isang taong kailangang kausapin. Pinuntahan niya ang guardhouse sa labas ng mansyon. Nandoon si Mang Tonyo, ang security guard na matagal nang naninilbihan sa mga Vergara. Isang simpleng tao, pero may gininto ang puso. Mang Tonyo, bati ni Rina. Rina, grabe ang nangyayari ano? Sagot ng gwardiya habang nagbabasa ng dyaryo na may mukha ni Clarissa sa front page. Kawawa naman si Sir. Kaya nga po ako narito, sabi ni Rina. Mang Tonyo, may itatanong po ako. Naaalala niyo po ba noong nakaraang buwan, noong nag-iisa lang si Ma'am Norma sa hardin at dumating si Ma'am Clarice? Biglang nagbago ang itsura ni Mang Tonyo. Ang pagiging palakaibigan ay napalitan ng pagkailang. Ewan ko, Rina. Marami akong nakikita rito. Alam ko po ang nakita ninyo, diretsong sabi ni Rina. Nasa malayo po ako noon, pero nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano niya dinuruduro si Ma'am Norma. Nakita ko ang takot sa mukha ng matanda. At alam kong nakita niyo rin. Napayuko si Mang Tonyo. Rina, mahirap ang buhay. May pamilya akong binubuhay. Ayokong madamay sa gulo ng mayayaman. Hindi po ito gulo ng mayayaman, Mang Tonyo. Pakiusap ni Rina. Ito po ay laban ng tama at mali. Si Sir Rafael, kailanman ay hindi naging masama sa atin. Palagi siyang tumutulong. Palagi siyang may malasakit. Ngayon, siya naman po ang nangangailangan ng tulong natin. Tumingin si Mang Tonyo sa malayo, tila nag-iisip ng malalim. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya, para kay Sir, sasabihin ko ang nakita ko. Isang ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa mga labi ni Rina. Kinabukasan, sa Vergara Corp Tower, ang tensyon sa loob ng boardroom ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nakaupo si Rafael sa dulo ng mahabang mesa, kaharap ang mga miyembro ng board. Sa kabilang dulo, nakaupo si Clarice. Sa tabi ng kanyang abogado, ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan. Tila siya ang biktima sa lahat ng ito. Mr. Vergara, simula ni Don Ricardo, the board has read the news. We have also been informed of the legal charges being filed against you, involving company funds. This is a very serious matter. It's all lies, Don Ricardo, sagot ni Rafael. That's what you claim, sabat ng abogado ni Clarice. But my client has evidence, and more importantly, she has the public's sympathy. Nagsimulang magbulungan ang mga board members. Ang sitwasyon ay hindi pabor kay Rafael. Nang akmang magpapatuloy na ang abogado ni Clarice, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Rina. Sa likod niya, si Aling Norma, na inaalalayan ni Mang Tonyo. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Nagulat si Rafael, lalo na si Clarice, na biglang namutla. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Don Ricardo. Mayroon po kaming kailangang sabihin, sabi ni Rina. Ang boses ay matatag at malinaw, umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Humarap siya sa mga board members, sa lahat ng makapangyarihang tao sa silid na iyon, na walang bahid ng takot. Ako po si Rina. At ang babaeng iyan, sabi niya, sabay turo kay Clarice, ay isang sinungaling. Ang titig ni Clarice ay puno ng pagbabanta, pero hindi nagpatinag si Rina. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataon para sa katotohanan. Ang pinto ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila kilala ang bagong dating. Isang lalaking payat, mukhang pagod at balisa. Tumingin ito sa paligid, hanggang sa ang kanyang mga mata ay dumapo kay Clarice. Sandali lang, sabi ng lalaki,
Ang boses ay nanginginig. Ako si Marco. Kapatid ako ni Clarice at may kailangan kayong malaman. Ang pagpasok ni Marco ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa buong boardroom. Para kay Rafael, ang lalaki ay isang estranghero. Ngunit nang makita niya ang reaksyon ni Clarice, ang purong takot na gumuhit sa mukha nito, ang paraan ng panlalaki ng kanyang mga mata na tila nakakita ng isang multo. Alam niyang ang pagdating ng lalaking ito ay magpapabago sa lahat. Sino ka? Tanong ni Don Ricardo. Binabasag ang katahimikan. Bago pa man makasagot si Marco, sumigaw si Clarice. Palabasin niyo siya. Wala siyang karapatang maging dito. Security! Ang kanyang boses ay mataas at puno ng pagkasindak. Ngunit walang gumalaw. Ang lahat ng atensyon ay nasa misteryosong lalaki. Ako si Marco. Kapatid ako ni Clarice. Pag-uulit nito, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Hindi pinansin ni Don Ricardo ang pagwawala ni Clarice. Tumingin siya kay Rina. Miss Rina, you were saying something? Ito na ang hudyat. Humakbang si Rina palapit sa mesa, ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Hindi niya inilabas ang voice recorder na ibinigay niya kay Rafael. Mayroon siyang iba. Bukod po sa pananakit niya kay Misha, simula ni Rina, may isa pa po kayong dapat marinig. Pinindot niya ang play sa kanyang cellphone. Isang bagong recording ang umalingaw-ngaw. Mas malinaw, mas malapit. Ang boses ni Clarice. Tigilan mo na nga iyang pag-iyak mo. Matanda ka. Nakakairita. Akala mo ba maaawa sa'yo si Rafael? Maghintay ka lang. Kapag kasal na kami, sisiguraduhin kong sa isang home for the aged ka pupulutin. Sinundan ito ng mahinang hikbi ni Aling Norma. Diyos ko, anong klaseng tao ka? Isang taong marunong kumuha ng gusto niya. Mayabang na sagot ni Clarice. Hindi katulad ng iba dyan na kontento na lang sa pagiging alila habang buhay. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Tumingin ang lahat kay Clarice, na ngayon ay nakatayo na, nanginginig sa galit. Peke yan! Gawa-gawa lang nila yan! Sigaw niya. Kung gayon, sabi ni Don Ricardo, lumingon siya kay Mang Tonyo. Ikaw, anong masasabi mo? Tumayo ng tuwid si Mang Tonyo. Kinakabahan, ngunit buo ang loob. Don Ricardo, mga sirs, moms, nakita po ng dalawang mata ko, isang hapon sa hardin. Sinisigawan po ni Ma'am Clarice si Ma'am Norma. Itinulak niya po ito ng mahina, kaya napaupo sa lupa ang matanda. Tinangka ko pong tulungan, pero sinigawan niya rin po ako at sinabing huwag akong makialam. Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay isang martilyo na unti-unting sumisira sa imahe ni Clarice. Pagkatapos ay si Aling Norma na ang tumayo, inaalalayan ni Rina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Clarice. Anak ko si Rafael, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting lumalakas. Pinalaki ko siyang maging isang mabuting tao, isang taong may respeto at pagmamahal. At ikaw, tumingin siya sa paligid ng silid. Ang babaeng ito ay walang puso. Ginamit niya ang kalungkutan ng anak ko para makapasok sa buhay namin. Ginamit niya ang kabaitan namin para sirain kami. Sinungaling, sigaw ni Clarice. Gusto niyo lang akong sirain dahil hindi ako mayaman na tulad ninyo. At tungkol sa paratang ng financial fraud, biglang nagsalita ang isa sa mga abogado ng kumpanya. Pumasok ito kasama ang isang lalaking may dalang briefcase. Humingi kami ng opinyon mula sa isang independent handwriting expert kaninang umaga. Binuksan ng eksperto ang kanyang briefcase at inilatag ang dalawang dokumento. Ang orihinal na pirma ni Rafael at ang pirma sa mga dokumento ng charity. After a thorough analysis, sabi ng eksperto, I can conclude with 100% certainty the signature on the charity documents is a high-quality but definite forgery. Ito na ang huling pako.
Ang maskara ni Clarice ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang pagiging biktima, ang kanyang mga luha, ang kanyang mga paratang. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Wala na siyang masabi. Nakatayo lang siya roon. Ang kanyang paghinga ay mabilis, na parang isang hayop na na-corner. Para kay Rafael, ang lahat ay tila gumagalaw ng mabagal. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malalim na pasasalamat para sa mga taong hindi siya iniwan. Para kay Rina, na ang katapatan ay higit pa sa trabaho. Para kay Mang Tonyo, na ipinagsapalaran ang kanyang hanap buhay para sa tama. At higit sa lahat, para sa kanyang ina, na sa kabila ng kanyang edad at kahinaan, ay nagpakita ng tapang na higit pa sa inaakala niya. Clarice, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay malamig at pinal. I think this meeting is over. Security will escort you out of the building. Nagsimulang kumilos ang dalawang gwardiya palapit kay Clarice. Sa kanyang mga mata, nakita ni Rafael ang pagwawakas ng lahat. Ngunit bago pa man siya mahawakan ng mga gwardiya, humakbang si Marco. Teka, sabi niya, ang boses ay mas malakas na ngayon. Mayroon pa, ang kwento niya tungkol kay Rafael, hindi iyan ang unang beses na ginawa niya iyan. Napatingin ang lahat sa kanya. Maging si Clarice ay natigilan, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Humarap si Marco sa board, kay Rafael, sa lahat. Ang totoo, sinira na niya ang buhay ng isang mabuting lalaki noon, at ako, kasabwat niya ako. Ang pag-amin ni Marco ay bumagsak na parang bomba sa gitna ng boardroom. Para kay Clarice, ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang kapatid, ang mukha ng kasalanan, ang mukha ng katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot. Marco, tumahimik ka! Sigaw niya, ang boses ay basag at desperado. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba? Ngunit hindi siya pinansin ni Marco. Ang mga mata nito ay nakapako kay Rafael, puno ng isang halo ng pagsisisi at determinasyon. Mr. Vergara, simula ni Marco, ang boses ay nanginginig. Hindi ko na kayang dalhin ito sa konsensya ko. Ang kapatid ko, si Clarice, ginawa na niya ito dati. Lahat sa silid ay tahimik na nakikinig. Ang mga board members, ang mga abogado, maging ang mga security guard ay hindi gumagalaw. Noong nasa probinsya pa kami, nagpatuloy si Marco, mahirap lang kami. Sobrang hirap. May isang lalaki doon, si Mang Dante, isang simpleng magsasaka na may maliit na lupa. Mabait siya. Siya ang tumulong sa amin noong walang-wala kami. Ibinahagi niya ang kanyang ani, tinulungan niya akong makahanap ng trabaho. Napayuko si Marco, tila nahihiya sa sariling mga salita. Nahulog ang loob niya sa kapatid ko at nakita iyon ni Clarice. Hindi bilang pagmamahal, kundi bilang isang pagkakataon. Tumingin siya kay Clarice na ngayon ay napasandal na sa pader, namumutla na parang papel. Pinaibig niya si Mang Dante, pinangakuan niya ng kasal, at unti-unti, hinimok niya itong ipangutang ang kanyang lupa sa bangko. Sabi niya, gagamitin daw nila ang pera para magtayo ng isang maliit na negosyo para sa kanilang kinabukasan. Isang kolektibong pag-iling ng ulo ang makikita mula sa mga nakikinig. Naniwala ang kawawang si Mang Dante, sabi ni Marco. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ibinigay niya ang lahat kay Clarice. Ang lahat ng perang nakuha niya mula sa bangko at isang araw, nagising na lang siya na wala na si Clarice. Wala na ang pera. At ikaw? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Humarap si Marco kay Rafael, puno ng hiya. Ako po ang tumulong sa kanyang tumakas. Ako ang nagmaneho ng sasakyan. Sinunod ko siya dahil kapatid ko siya. Dahil sa takot ko sa hirap, naging bulag ako
sa kasamaang ginagawa niya. Isang hikbi ang kumawala kay Marco. Nawala ang lahat kay Mang Dante. Ang lupa na minana pa niya sa kanyang mga magulang na embargo ng bangko, nabaliw siya. Hanggang ngayon, palaboy-laboy na lang siya sa bayan. Kinakausap ang sarili. Hinahanap ang babaeng nangako sa kanya ng pag-ibig. Ang kwento ay nag-iwan ng isang nakakakilabot na damdamin sa silid. Ito ay hindi na lamang tungkol sa kasinungalingan at panloloko sa isang mayamang tao. Ito ay tungkol sa ganap na pagwasak sa buhay ng isang inosenteng kaluluwa. Walang sino man ang makapagsalita. Tumingin si Rafael kay Clarice, ang babaeng minahal niya, ang babaeng ipinagmalaki niya sa buong mundo, ang babaeng halos pakasalan niya. Nakita niya ngayon ang tunay nitong anyo. Hindi isang anghel, hindi isang demonyo, isang taong wasak, isang taong sobrang takot sa kahirapan na handang manira ng iba para lang makaahon. Bakit, Clarice? Tanong ni Rafael. Hindi ito isang tanong ng galit, kundi isang tanong ng pagkalito. Bakit? Sa wakas, nagsalita si Clarice, ngunit ang boses niya ay wala ng lakas. Ito ay isang bulong. Dahil sawang-sawa na akong maging mahirap, sigaw niya, ang mga luha ng galit at pagkabigo ay dumaloy na sa kanyang mga pisngi. Sawang-sawa na akong matulog na walang laman ng tiyan. Sawang-sawa na akong tingnan ng mga tao na parang basura. Kayo. Itinuro niya ang lahat ng nasa silid. Hindi ninyo alam ang pakiramdam. Ipinanganak kayong may gintong kutsara sa bibig, kaya huwag ninyo akong husgahan. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. At ikaw, Rafael, akala mo ba minahal kita? Ginamit lang kita. Ginamit ko ang kahinaan mo. At kung hindi lang dahil sa kapatid kong ito, dinuro niya si Marco. Sana ngayon, ako na ang Mrs. Vergara. Sana sa akin na ang lahat ng ito. Pagkatapos ng kanyang pagsabog, isang nakakapanghinang katahimikan ang muling namayani. Wala nang natirang duda. Wala nang kailangang patunayan pa. Security, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay pinal at walang awa. Ilabas niyo na siya. Sa pagkakataong ito, hindi na pumalag si Clarice. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. Hinayaan niya ang mga gwardiya na hawakan ang kanyang mga braso habang hinihila siya palabas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Rafael. Hindi ito isang titig ng pagsisisi. Ito ay isang titig ng purong pagkatalo. Bago siya tuluyang mawala sa pinto, lumingon siya kay Rafael at sinabi ang kanyang huling mga salita. Mga salitang puno ng lason at kapaitan. Sana mabulok kayong lahat sa yaman ninyo. At pagkatapos isinara ang pinto. Naiwan sa boardroom ang isang hangin na puno ng tensyon at kalungkutan. Tapos na ang laban, ngunit walang pakiramdam ng tagumpay. Ang tanging naroon ay ang mapait na lasa ng isang nasirang tiwala at ang malagim na katotohanan ng kung ano ang kayang gawin ng isang tao dahil sa desperasyon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa, nabaon sa limot ng mga bagong balita at tsismis. Sa tulong ng kanyang mga abogado at ng testimonya ni Marco, lahat ng kaso laban kay Rafael ay naibasura. Ang pangalan ng Vergara Corp ay dahan-dahang nalinis, ngunit ang paghilom sa loob ng mansyon ay mas mabagal. Para kay Rafael, ang mga unang linggo ay isang paglalakbay sa dilim. Ang tiwalang sinira ni Clarice ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Nagkulong siya sa trabaho, ginawang abala ang sarili para hindi maisip ang mapait na katotohanan. Ngunit isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatingin sa walang katapusang mga numero sa computer screen, naramdaman niya ang isang pagod na hindi kayang alisin ng kahit anong kape. Isang pagod sa kaluluwa. Napatingin siya sa isang litrato sa kanyang mesa. Siya at si Misha, kuha noong nakaraang Pasko, bago pa dumating si Clarice. Ang nangiti ng kanyang anak ay totoo. Ang kislap sa mga mata nito ay maliwanag. Sa isang iglap na pagtanto niya,
Habang sinusubukan niyang ayusin ang nasira sa kanyang kumpanya, napapabayaan niya ang mas mahalagang bagay na kailangan ng pagkumpuni, ang kanyang pamilya. Mula noon, nagbago ang lahat. Umuuwi na siya ng maaga. Ang mga weekend ay hindi na para sa mga business meeting, kundi para sa mga pagbisita sa parke, sa zoo, o simpleng paglalaro sa kanilang hardin. Isang Sabado ng umaga, tinutulungan niya si Aling Norma sa pag-aayos ng mga rosas. Si Misha naman ay masayang naghahabol ng mga paro-paro. Ang sikat ng araw ay mainit. Ang hangin ay sariwa. Isang perpektong umaga. "Masaya ako, anak," biglang sabi ni Aling Norma habang pinuputol ang mga nalantang dahon. Napangiti si Rafael. "Masaya rin po ako, Ama." "Nakikita ko," sabi ng matanda. "Nakikita kong bumabalik na ang dating ikaw." Ang tatay ni Misha. Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho ng tahimik. Ang katahimikan ay hindi na mabigat tulad ng dati. Ito ay payapa, puno ng pag-unawa. Kinagabihan, habang nagbabasa siya ng mga email sa kanyang study, pumasok ang isang katulong at nag-abot ng isang sobre. "Sir, may nagpadala po nito para sa inyo," sabi nito. Ang sobre ay simple lang, kulay brown. Walang pangalan ng nagpadala. Ang selyo ay mula sa isang malayong probinsya sa timog. Nang buksan niya ito, isang piraso ng papel ang laman. Isang sulat kamay. Pamilyar ang sulat, ngunit tila mas magulo, mas nanginginig. Ito ay sulat mula kay Clarice. "Rafael, hindi ko alam kung bakit ko ito isinusulat. Siguro dahil sa 6 na buwan na nagdaan, wala akong ibang ginawa kundi mag-isip. Hindi ko rin alam kung makakarating ito sa'yo. Pero susubukan ko. Ang buhay dito ay mahirap. Mahirap na mahirap. Ang uri ng hirap na pilit kong tinakasan buong buhay ko. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na karinderya, naghuhugas ng mga plato, kapalit ng pagkain at isang maliit na kwarto sa likod. Gabi-gabi, kapag nakahiga na ako sa matigas na papag, naalala ko ang lahat. Ang lambot ng kama sa mansyon mo, ang sarap ng mga pagkain, at ang kabaitan na ipinakita mo sa akin, ang kabaitan na sinuklian ko ng kasinungalingan. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, Rafael, wala akong sinisising iba. Nakikita ko na ngayon. Ang problema ay hindi ang kahirapan. Ang problema ay nasa loob ko. Ang lason na matagal ko nang daladala. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam ko iyon. Pero gusto ko lang sabihin na nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa pananakit ko kay Misha. Nagsisisi ako sa kawalang galang ko sa iyong ina. At nagsisisi ako sa pagsira ko sa tiwala mo. Hindi ko ito isinulat para humingi ng pangalawang pagkakataon. Isinulat ko ito dahil kailangan kong sabihin ang totoo. Kahit sa papel lang. Ito na siguro ang unang hakbang para sa isang taong tulad ko na matutong mabuhay ng tapat. Clarice. Pagkatapos basahin ang sulat, hindi gumalaw si Rafael. Tinitigan niya ang papel. Ang mga salita. Ang bakas ng isang taong wasak na sinusubukang buuin ang sarili. Wala nang galit sa puso niya. Wala nang puot. Ang naroon ay isang pakiramdam ng kalungkutan. Isang pakiramdam ng awa para sa isang taong naligaw ng landas. Isinilid niya ang sulat pabalik sa sobre at itinago ito sa isang drawer ng kanyang mesa. Tumayo siya at lumabas ng study. Naabutan niya si Misha na nakatulog na sa sofa habang nanonood ng cartoons. Dahan-dahan niya itong binuhat. Ang kanyang anak ay humilig sa kanyang dibdib. Ang paghinga ay payapa. Habang paakyat siya ng hagdan, dala-dala ang pinakamahalagang yaman sa kanyang buhay, napatingin siya sa bintana, sa madilim na kalangitan. Naaalala niya ang sinabi sa sulat. Ito na siguro ang unang hakbang. Napagtanto ni Rafael na ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkasala. Minsan, ito rin ay isang hakbang. Isang hakbang para sa sarili mong kapayapaan. Biglang may isang pangungusap pa sa dulo ng sulat na bumalik sa kanyang isipan. Babalik ako ng Maynila sa susunod na linggo. Isang araw lang, hindi para manggulo.
Gusto ko lang sanang humingi ng tawad ng personal kung papayag ka. Pagkatapos noon, hindi mo na ako makikita. Napahinto siya sa tapat ng silid ni Misha. Ang tanong ay bumagabag sa kanyang isipan. Dapat ba siyang pumayag? Handa na ba siyang harapin ang multo ng nakaraan para sa isang huling pagkakataon? Isang linggo ang lumipas. Pinili ni Rafael ang isang pampublikong parke para sa kanilang pagkikita. Isang lugar na bukas, neutral, at malayo sa anumang alaala ng kanilang nakaraan. Maaga siyang dumating, naupo sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Mula sa malayo natanaw niya ang isang babaeng papalapit. Payat ito. Ang kanyang buhok ay simple lang ang pagkakatali. Ang suot niya ay isang kupas na bestida, malayo sa eleganteng at kumikinang na Clarice na kanyang nakilala. Nang makalapit ito, nakita ni Rafael ang pagbabago sa mukha nito. Wala na ang yabang, ang pagkukunwari. Ang naroon ay isang kapaguran at isang hiya na hindi maitatago ng anumang makeup. Rafael, bati nito. Ang boses ay mahina. Clarice, sagot niya. Tumango. Hindi siya tumayo. Nagkaroon ng ilang sandali ng nakakailang na katahimikan. Si Clarice ay nakatayo lang sa kanyang harapan. Hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Salamat sa pagpayag mo, sabi nito sa wakas. Umupo ka, sabi ni Rafael. Nag-aalangan itong umupo sa kabilang dulo ng bench, nag-iiwan ng malaking espasyo sa pagitan nila. Sinabi ko na sa sulat ang lahat. Simula ni Clarice, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Pero gusto kong sabihin ito habang nakatingin sa'yo. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang paningin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Patawad, sabi niya. Ang isang salitang yon ay puno ng bigat ng 6 na buwan ng pagsisisi. Patawad sa lahat ng kasinungalingan. Patawad sa panloloko. Patawad sa sakit na idinulot ko sa pamilya mo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa, lalo na kay Misha at sa nanay mo. Kung mayroon mang isang bagay na pagsisisihan ko habang buhay, iyon ay ang naging masama ako sa kanila. Hindi sumagot si Rafael, hinayaan niya lang itong magsalita. Alam kong huli na ang lahat, patuloy ni Clarice. At hindi ako narito para humingi ng kahit ano. Gusto ko lang na, bago ako magsimula ng bagong buhay, malaman mo na ang babaeng kaharap mo ngayon ay hindi na ang babaeng nakilala mo noon. Natuto na ako, Rafael, sa pinakamapait na paraan. Pagkatapos noon, muling namayani ang katahimikan. Tumingin si Rafael sa mga batang naglalaro sa di kalayuan. Nakita niya roon si Misha, kasama si Rina, masayang nagpapalipad ng saranggola. Sinadya niyang isama sila para makita ni Clarice mula sa malayo kung ano ang pamilyang sinubukan niyang wasakin. Lumingon siyang muli kay Clarice. Pinapatawad kita, sabi niya. Nag-angat ng tingin si Clarice. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkagulat. Tila hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang iyon. Pinapatawad kita, Clarice. Pag-uulit ni Rafael mas mariin. Hindi dahil sa'yo at hindi para ibalik ang nakaraan. Ginagawa ko ito para sa sarili ko, para sa kapayapaan ng puso ko. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano tayo babangon mula roon. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pag-arte. Ito ay luha ng pasasalamat. Tumango siya. Naiintindihan ko. Bulong niya. Tumayo si Rafael. Ito na ang huli nating pagkikita. Tumayo na rin si Clarice. Alam ko. Saan ka pupunta? Tanong ni Rafael. Sa isang lugar na malayo. Sagot niya, kung saan walang nakakakilala sa akin, kung saan pwede akong magsimula ulit sa tamang paraan. Naglakad si Rafael palayo, ngunit huminto sandali. Lumingon siya. Clarice, sabi niya,
Sana mahanap mo ang kapayapaan na hinahanap mo. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang tumalikod at naglakad palapit sa kanyang anak. Naiwan si Clarice na nakatayo roon, pinapanood ang mag-ama na nagyakapan sa ilalim ng papalubog na araw. Isang perpektong larawan ng pamilya, isang larawan na hindi kailanman magiging para sa kanya. Ngunit sa halip na inggit, ang naramdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan. Tumalikod na rin siya at nagsimulang maglakad sa kabilang direksyon patungo sa estasyon ng bus. Bawat hakbang ay magaan, bawat hakbang ay palayo sa madilim na nakaraan. Niyakap ni Rafael si Misha ng mahigpit habang ang hangin ay marahang humahampas sa kanilang mga mukha. "Daddy, sino po yung kausap mo?" tanong ng bata. "Isang dating kaibigan, anak," sagot ni Rafael habang hinahalikan ito sa noo. Nagpaalam lang. Tumingin siya sa kalangitan sa mga huling sinag ng araw. Ang pagpapatawad ay hindi nagbukas ng pinto para sa nakaraan, pero binuksan nito ang bintana para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Niyakap niya ang kanyang anak ng mas mahigpit. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang pamilya, ang kanyang kaligayahan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Rafael na siya ay tunay na buo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Rafael at Clarice. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Isang karangalan na samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pag-asa at pagpapatawad. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Rafael, ang takot sa mga mata ni Misha, at maging ang pait na nag-ugat sa puso ni Clarice. Sapagkat ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang bilyonaryo at sa isang babaeng nanloko sa kanya. Ito ay isang salamin ng ating mga sariling laban sa buhay. Ipinapaalala nito sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa pagmamahal ng isang pamilyang handang dumamay sa hirap at ginhawa. Ipinapakita nito na ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi isang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat nito upang makapagsimula tayong muli. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na pagkakamali, mayroong puwang para sa pagbabago at paghilom. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong aral ang pinakanumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang nagpaiyak o nagpangiti sa inyo? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga komento at saloobin. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan.